What is man's condition with and after Christ? Man is alive. Malaking difference. Citizenship means a lot. Marami po mga tao will work very hard and pay a lot of money to earn the citizenship, the political citizenship that they desire, that they want. Marami mga tao gusto nila maging American citizen dahil nga naman napakalayaman ng republikang ito, makapangyarihan. Kaya lang kumisan, pag may mga terorista, ang unang binabaril yung American. Kumisan, disadvantageous din. Pero pag inisip po natin, katulad noong mga citizens ng Rome noong araw, as I always like to compare this is very poetic. Nakalagay po sa passport natin, ang nagdadala, ang may dala nito ay citizen ng Republika ng Pilipinas. Kung pwede sana, pakitulungan nyo pag nangailangan. Yun ang nakalagay doon sa may likod ng passport ng Pilipinas. But the citizens of Rome, during the heydays of the Roman Empire, nakalagay sa kanilang passport, the bearer is a citizen of Rome. Whoever would like to molest this person must first consider that the entire weight of the Roman Empire will come crashing down upon him. Can you imagine that kind of protection? Kaya nun, wow, parang ang in thing is to be a citizen of Rome. But have you ever considered that Christians are citizens of heaven? Yung citizenship natin na talagang napakaganda nung nakalagay sa passport. Siguro, this bearer is a citizen of heaven. Whoever should molest this person must realize that all the powers of heaven and earth, of God who is, was, and will be, will come crashing down upon him. The power that was not overcome by death, the power that gives life, and more than that, the power that loves. Ang mga Kristiyano, wala na silang dapat ireklamo sa buhay. Yun lang, citizen ka of heaven, tama na. Pero ewan natin bakit marami pa tayong naiimbento mga sorrows, mga fears. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, petitioned to heavenly citizenship. Kasi maraming gusto na pe-petition sila, i-petition mo naman ako, i-petition mo ako. But citizenship that's important, heavenly citizenship, was petitioned by Christ. In other words, ano ba yung pag-aaral na ito? Blessings that salvation through Christ brings. Dear God, we pray that you may give us peace. We pray, Lord, that our hearts may be quiet to ponder your words. Payapain niyo nga po kami. Soothe our nerves, O God. Ano man ang pwede maging dahilan para kami mag-alala, matakot, mawala ng concentration, all of this we submit, we surrender at the feet of Jesus. And we ask you, Father, let your peace prevail and let your voice be heard. Speak to us. Lead us. We rebuke everything and anything that would like to take away our attention from you, O God. And we accept your work, Holy Spirit. Work in our midst. Work in our hearts. Lead us unto greater godliness. We thank you, Father, and we ask you to be our speaker now. Speak to your people. We are the sheep of your pasture. You are our shepherd. You are our leader. You are our speaker. We seek you in Jesus' mighty name. Let's read Ephesians chapter 2, verses 11 to 22. Medyo mahabang reading, but I want you to savor these very important words. Therefore remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised, by those who call themselves the circumcision, that done in the body by the hands of men, remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners of the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace, and in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to those who were far away, and peace to those who were near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone.
In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. May the Lord enable us to understand his holy words. Napakaganda po nitong mga letters na ito na sinusulat. Kumbaga, napakaraming nyog, kinudkod, ginata, at ang dami-daming gata, ginawang latik. Isa-serve sa inyo, konti na lang, pero ang daming pinagmulan. At itong mga words na ito parang latik. Ang daming pinagmulan na karunungan, ang daming pinagmulan na revelation, processing, now, clustered into words. Served, hot, and nice. At ito po yung mga letters sa Bible. Kailangan lang talaga medyo pinag-aaralan mo yung history, pinag-aaralan natin yung cultural background, at nasa gayon, maintindihan natin the allusions, yung mga binabanggit-banggit. Kung minsan hindi nila dinedefine ano ba yung binanggit. Kaya kung alam natin yung mga background niyan, lalo natin na-appreciate ang ibig sabihin. The letter was written to people who were not Christians but have become Christians. People who were not Jews but have become Christians. Alam niyo po yung issue ng citizenship, and I mean here political, sometimes racial, was a big deal among the Israelites. Sa kanila, naniniwala sila, rightly or wrongly, na silang lahing mahal ng Diyos, silang pinili ng Diyos, silang bukod tanging binibigyan ng blessing. Kaya sinolo nila ang kanilang pananampalataya. At yan nga ang dapat itama, sapagkat ang Panginoon ay para sa lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. In other words, God is for all. At isang napakagandang patunay, ang Panginoong Hesus ay ipinanganak mismo. Ang nakaalam pa na ipinanganak siya ay mga Gentiles, non-Jewish people, non-Israelites, taga-malayo, taga-silangan. Malay nyo, galing pa sa Pilipinas, di ba silangan din tayo? Kaya nga nagkakaroon ng kung ano-ano mga paniniwala tungkol dyan sa East na yan. But the point here is, they were not people of Israel. They were not Israelites, and yet they knew God, they knew Jesus was born, and they worshipped. Hindi po talaga pang mga Hudyo lang yung pananampalataya. Binigyan sila ng blessing so that they could be priests of God to the world, so that they could be teachers to the world. Ang ginawa nila, sinolo yung blessing. Kaya very obviously, after Christ went back to heaven, napakalinaw ng utos, sabi niya, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. That every nation should be turned into Jesus' disciple. So para sa lahat. Dapat po nating appreciatein yung cultural background na yung mga naging Kristiyanong Israelites, akala nila tulad ng Judaism, yung makaluma nilang relihiyon, ganon din ang Christianity, exclusive to them. Kaya nung una, hindi nila tinuturuan yung mga non-Israelites. Yung mga missionaries noon, na mga taga-Israel, pag pumupunta sa ibang bayan, ang hinahanap lang nila sa bayan-bayan na yon, yung mga kalahi nila na nakatira doon, mga expats, matagal bago sila nagturo sa mga non-Israelites. It took a revelation from God, and it took a lot of quarrels and misunderstanding before they could understand that Jesus was for everyone. At ito yung background ng letter. Sinulat sa mga taga-Ephesus. Nasaan ba yung Ephesus? It is now in what you call present-day Turkey, which is very far away from Israel. Kaya sila yung mga tagalabas, ang mga taga-Israel ay tagaloob. At ngayon, ang letter sinasabi sa mga Ephesians, wala nang ganon-ganon. Kayo mat kami ay pareho na rin. Pero binagyan ng background. What was the Gentiles' position before being petitioned by Christ into heavenly citizenship? Of course, Gentiles were non-Hebrews, non-Israelites, non-Jews. They were called uncircumcised, derogatively, derisively by the Jews. Mga Pilipino man sabi siya, hoy, support. Hindi ba derogative? O kita nyo, nung Tinagalog, naramdaman nyo ang hapdi. Kasi nung English, uncircumcised. Para siyang, sanitized. Talagang pag ginamit mo ang sariling wika, ramdam mo ang hapdi. Ramdam mo rin ang sarap pag sinawag kang mahal. Diba? Kesa honey. Parang naiisip mo, honey bee? Pero mahal, sinta. Iba. They were called uncircumcised. Alam niyo, yung mga Hudyo, ang tawag nila sa mga hindi Hudyo, mga supot, mga uncircumcised. Verse 11, therefore, remember that formerly, you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision.
that done in the body by the hands of men. In-emphasize pa, parenthetic na. Ang pinag-uusapan dito talagang physical circumcision, hindi yung spiritual. Na nilalait-lait kayo ng mga Hudyo dahil doon. Hindi dahil sa spiritual na bagay, dahil sa physical na uncircumcision ninyong situation. So, ganyan ang tawag daw sa mga Ephesians. At huwag tayong lumayo. Tayo man ay para mga Ephesians kasi tayo ay hindi Jew. So, angkinin natin na yung letter para rin sa atin kasi kamukha lang tayo ng mga taga-Ephesus. So, what was their situation before they were petitioned by Christ into heavenly citizenship? They were called uncircumcised and they did not know about Christ. Wala silang alam. They were foreigners to Israel. At alam nyo, to be a foreigner to Israel doesn't only mean political foreignership. It means you are foreigner to God because Israel knew God. And to be foreigner to Israel is to be foreigner to Israel's God. Kaya mabigat yon. What else was the situation of the Ephesians? They had no part in the promises God had made to Israel. Ang gaganda ng mga pangako ng Diyos sa Israel. Pagka pinabasa nyo, nadidinig nyo, ang sasabihin nyo, sana Israelite din ako. Isipin mo yung pangako, there is no witchcraft, no sorcery against Jacob. Can you imagine that? Ang mga anak ni Jacob na naging Israel at mga Israelites, hindi tatabla ng kulam at mga witchcraft. Gusto niya yung promise na yan. Yung mga promise, I will never leave you, I will never forsake you. Yung covenant at sumpaan ng Diyos at ni Abraham na ang lahat ng kanyang mga binhi ay pagpapalain ng Diyos. Gusto niyong makasali sa ganong klaseng pamilya na maraming ipinangako ang Diyos na blessing. And for a while, the Israelites were making it exclusive to them and they thought they could run away with it. But the gospel was for all, and Jesus is for all. But what was the situation of the non-Hebrews, of the Gentiles before Christ? They were living without hope, and they're living without God. Sabi sa verse 12, remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners of the covenants of the promise, without hope and without God in the world. Can you imagine living without hope? Kaya siguro ang mga tao noon sa Holy Roman Empire, lahat na ng pwedeng layaw ng katawan, ginawa. Lahat na ng maiimbentong kasalanan, ginawa. Lahat na ng promiscuity, lahat na ng immorality, ginawa. Kasi inisip nila, pagkamatay ng katawan na to, tapos na. O kaya hindi pa tapos, magbabayad tayo. Kaya habang buhay, samantalahin. Napakahirap po nung nabubuhay ka nang wala kang inaasahan, nung wala kang pag-asa, nung wala kang inaantay na mabuti. Pero, sabi, ganyan ang sitwasyon ninyo nung wala pa si Kristo sa inyong buhay. Takot kayong mamatay, takot kayong tumanda, takot kayong maghirap, takot kayong mangyari ang lahat ng ito. Pagamat may mga Kristiyano ngayong natatakot din ng ganyan, pero hindi naman yung takot na takot na takot. Takot lang ng konti. Kasi may Kristo tayo sa ating buhay. Kaya naiiba yung situation. At ano pa daw po ang lagay ng mga taong wala kay Kristo? They were living far from God. Verse 13, but now in Christ Jesus, you who once were far away. So yun ang description, kayong mga taga-malayo. Siyempre, iba yung taga-malapit, iba yung taga-malayo. Pag nagpagawa ng grasya, yung taga-malayo, tapos na ang agawan bago sila dumating. Kasi taga-malayo sila. Hindi sila natatapunan ng mga biyaya ng Diyos. So that was the situation of the Gentiles. That was your situation. That was my situation before Christ. I just pray that in this hall today, puro past tense na tayo dyan. Dahil na kay Christ na tayo. Pero kung meron pa, bago kayo umalis ngayon, tiyakin yung mapasama kayo, ma-petition din kayo. Let's take a look at Christ's petitioning work. Huy, may auntie ka sa Canada, na-petition ka na ba? Meron akong fiancé sa Amerika, pinetition ako. Aba, iba-iba yung mga pinepetition. Kahit sa mga embassy, pila-pila. Iba yung pila ng mga may petition. No? At iba yung mga pila ng mga nagbabaka sakali. No? Pero, tingnan natin ang Christ's petitioning work. Christ offered His lifeblood as a sacrifice. Alam nyo, pagka merong nasa ibang bansa, may petitionin, halimbawa sa Pilipinas, may ipapakita kang asset, may ito ang aking bayad, ito ang aking income, ito ang aking mga katangian para ako makapetition. Anong katangian ni Christ? Anong ginawa niya? His lifeblood He offered to petition us so that we too could be in heaven with Him, so that we too can become citizens of heaven. What else? He brought people near to God. He made peace between Jews and Gentiles. Dahil sobrang malaking division yung Jews and Gentile na yan eh. But si Lord, He is for all,
He died for all, and He offers salvation to all. He united the Jews and the Gentiles, and in so doing, He broke down the separating wall of hatred. What else? He gave His own body to destroy and to bypass the law of Moses. The law of Moses requires death. Pag nagkasala, mamatay. Yun ang hinihingi ng katarungan. Nagkaroon pa rin ng katarungan, pero iba ang namatay. Si Jesus ang namatay. Kaya yung mga taong mananampalataya sa Kanya, hindi na dapat at hindi na kailangan pang mamatay. Verses 14 and 15 of the chapter we are reading, "For He Himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. By abolishing in His flesh the law with its commandments and regulations, His purpose was to create in Himself one new man out of the two, thus making peace." So meron na dapat peace between Gentiles and Jews. Pare-pareho na lang anak ng Diyos. What else did Christ do to petition us into heavenly citizenship? He made peace between people and God. This is infinitely more important. Because there is war between God and men. Baka niya sabihin, hindi naman, hindi ako nakikipaggera sa Diyos. I don't make war with God. Probably. But whenever we disobey Him, we actually make war with God. Whenever we don't obey His law, whenever we go away and astray from His commands, we actually make war with God. When we make war with God's children, we make war with the parent of that children, and that is God. And even if you say, no, I'm not making war with God, God is making war with you. Because God is at war with sin. And anybody who is living in sin, anybody who doesn't have a Savior, anybody who is not saved by Christ, is actually at war with God. Because God is at war with him or with her. Ganun kasimple. But through Jesus, there is now peace between God and men. Verse 16. "And in this one body to reconcile both of them to God through the cross, by which He put to death their hostility." So there is hostility between Gentiles and Jews. There is hostility between God and men. But what did Christ do? Christ is God. No? Bumaba siya sa lupa, nagsuot siya ng katawang tao, nagkatawang tao. Siya ay Diyos, siya ay tao, sabay. Therefore, bilang Diyos, pwede siyang humawak sa Diyos. At bilang tao, pwede siyang humawak sa tao. At sa pamamagitan niya, yung Diyos at yung tao na hindi pwedeng i-reconcile because holy, sinful, spiritual, physical, yan ay pwedeng ma-reconcile, mapagdugtong through Him because He is both of them. Ganon kaganda yung theology. Si Kristo ay pwedeng mamagitan. Bakit? Kung kayo'y translator, pwede lang kayo mag-translate if you know both languages. Ano ba? Italian, German. Kung yung Italian lang ang alam nyo, ang kausap nyo lang yung Italian, hindi nyo pwedeng ilipat doon sa German. Kung German lang ang alam nyo, ganun lang. Pero para nyo sila mapagdugtong, yung German at Italian, translator ka, ikaw yung marunong ng pareho, nagdudugtong sila. So ganun si Jesus. Para magkasama ang tao at ang Diyos, ang minabuti ng Diyos, siya ay nagkatawang tao. Kung si Jesus ay tao lang, then pwede lang siyang dumugtong sa tao lang, pwede hindi siya pwedeng dumugtong sa Diyos. Kung si Jesus ay Diyos lamang, pwede siyang dumugtong sa Diyos, pero hindi siya pwedeng dumugtong sa tao. Walang common denominator. Kaya salamat, siya ay Diyos at tao. Siya ay nagkatawang tao, pero Diyos na Diyos. Siya ay taong tao, pero Diyos na Diyos. Iyon ang hiwaga. That God who is in heaven can become a man and remain in heaven as God and remain as God while He is a man. Napaka-genius ng inisip na plano para i-reconcile. Because through Christ, naging mag-asawa, naging magkabiyak, na intermarry yung Diyos at yung tao. Therefore, wala nang bawian. Hindi mo kumisan mga political alliances, anak ni political clan A, anak ni political clan B, pakasalan. Pag gawing ikasal sila, nang sa gayon yung dalawang itong pamilya maging isa, hindi na sila pwede magyera kasi yung apo nila, apo nung pareho. Apo nung parehong lolo. So bakit ko gigerahin yun? Nandun yung apo ko. Bakit ko gigerahin naman yan? Nandyan yung apo ko. So ganun na nangyari. Mga apo na tayo ngayon at anak ng Diyos through Christ. Sapagkat, dahil sa ginawa ni Kristo, ang lahat tuloy naging anak ng Diyos na makikipisan at makikiisa kay Jesus. At yung kanyang katawan, yung kanyang buhay na isinuko niya, ibinaya niya sa ating kasalanan,
Because He is God, His value is greater than the value of all lives that lived, are living, and will still be born. Because He is God, by just one life, He can pay for all the lives of all people, past, present, and future, because He is God. Ngayon, kung tao lang siya, pag namatay siya, yung value niya, pangkanya lang. Pwede siya maging martyr, pwede siya maging hero, but not Savior. Kasi hindi niya pwedeng akuin yung pwesto ng lahat ng tao. Pero dahil siya ay Diyos, kaya niyang gawin yon. Ngayon, sasabihin nyo, Diyos naman pala siya, ba't nagkatawang tao pa? Hindi naman namamatay ang Diyos, so kailangan magkatawang tao siya para mamatay siya at mabayaran niya ng kamatayan ang kasalanan ng lahat. Jesus is very crucial. Without Jesus, there can be no salvation. Hindi pwedeng magkatagpo ang tao at Diyos kung walang padrino. At yung padrino, dapat you are a part of party A and you're also a part of party B so that party A and B can become one. And it is what Christ did. He gave His own body to destroy and bypass the law of Moses. And He made peace between people and God. What else? He came and preached peace to those who were near, meaning to the Jews, and those who were far, meaning the Gentiles. Para sa lahat. Because of Christ's work, all people can come to the Father. So pinag-usapan natin yung situation ng Gentile before Christ, at yung ginawa ni Christ sa work. Now, what about the Gentiles' position after being petitioned by Christ? Ano na ang sitwasyon natin na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay? Ano na ang sitwasyon natin? We are no longer strangers, no longer foreigners to Israel and all the covenants that God made with Israel. Verse 19, consequently, you are no longer foreigners and aliens. What else? We have become citizens of heaven. 19b, but fellow citizens with God's people and members of God's household. Luke 10:20 in fact says, rejoice that your names are written in heaven. Have you realized that your name is written in heaven if you have accepted Jesus as Savior and Lord? Na naging citizen tayo doon? Napakahalaga nun. Kung minsan nga, alam niyo ba yung Schindler's List? No? Yung listahan, itong si Schindler ng mga Jews na kanyang ililigtas mula sa mga kamay ng mga Aleman. Pag wala ka doon sa list na yon, diretso ka sa gas chamber. Kaya pag sabi, nandito ka ba sa list? Wala ho. Tingnan nyo naman, siguro nandyan. Wala ho, hindi nandyan yan. Pilitin yung hanapin. Kasi gusto mo mapalagay ka sa Schindler's List. O kaya sa listahan ng mga gagraduate. Naku, gusto ng mga estudyante mapasama sila sa listahan. O nasa listahan ng mga pumasa sa entrance exam. Nasa listahan ka ba o wala? Pero yung mga yan, kahit mahalaga, ang tanong, kayo ba ay nakalista sa langit? Sino sa inyo ang nakakatiyak na nakalista kayo? Yung pangalan ninyo? I-wave nyo nga yan, nakakatiyak pala kayo eh. O, salamat. Sino naman ang mga hindi makakaway? Diba? Kailangan nakakakaway kayo. Sabi mo, yabang naman ito, buhay pa, pupunta na daw sa langit. Yun ang ibig sabihin ng merong Savior eh. Kasi binayaran ni Jesus ang kasalanan ko kahapon, ngayon at mong bukas pa. Bayad na rin yun eh. Kaya nga ako may Savior. Alam naman bukas yung gagawin ko, bigla na naman ako nagpunta sa impyerno. Ba't pa ako nagkaroon ng Savior? Sigurado naman magkakasala ka rin bukas. Not to make it a license to continue to sin, pero ang dugo ni Kristo, timeless, binayaran niya na yung past, present, and future. Pero pag sinamantala natin yon at ating binaliwala, Kristiyano ka na, nabubuhay ka pa sa kasalanan dahil alam mong hindi ka napupunta sa impyerno. Ano nangyayari? Pagkamatay mo nga, hindi ka pupunta sa impyerno, pero habang buhay, parang impyerno yung buhay mo. Because we don't obey God. Sabi, what a man sows, he shall reap. Ang iyong itinanim, aanihin mo. Pero hindi na doon sa kabilang buhay kasi binayaran ni Jesus yun. Pero lahat ng itinanim natin dito sa lupa, babayaran pa rin natin yan. Kaya dapat, mabuti pa rin ang ating pamumuhay nang wala tayong bayarang mga mabibigat dito sa lupa. Bagamat yung kabilang buhay, ipinagbayad na ni Jesus yun. Yun ay bayad na. Napakahalaga. So, anong nangyayari? Sabi, rejoice that your names are written in heaven. Anong klaseng security dapat yung feeling natin kung alam mo nakalista ka doon sa langit? Ano pa ang nangyayari because of Christ's petitioning work? Believers have become like a building founded on the apostles and the prophets with Christ as the most important stone, the cornerstone in fact. Sabi sa verse 21, in Him the whole building is joined together
and rises to become a holy temple in the Lord. Pagka sinabi sa iyo na ikaw ay parang building na nakatungtong, nakapatong sa mga apostles, sa mga prophets, with Christ Himself as the cornerstone, ang sinasabi, hindi ka lang nakasandal sa pader, nakatungtong ka sa bato. Ang bato na si Jesus mismo at yung mga apostles. You must be very secure because you are founded on the rock, and that rock is Christ. So, paano ka lulubog? Paano ka masisira? Yung pundasyon mo mismo, si Kristo. What else happens because of this petitioning work? Christians have become a growing and a holy temple for the Lord. Holy. Inaalagaan ng Diyos, mahal ng Diyos, hindi pinapabayaan. At sabi niya, whoever destroys God's temple, him also God will destroy. And what else has happened? Believers have become temple of God's Spirit. Ang Espiritu ng Diyos nakatira sa atin, sa ating puso, sa ating pagkatao, because we have become a temple of God's Spirit. So, who will dare assault the temple of the Holy Spirit? Ang mga masasamang espiritu, alam nila tayong mga tunay na mananampalataya sapagkat may tatak yan, alam nila. So, your protection is, they will not dare. Unless, kayo na mismo itong gumagawa ng paraan na pumasok sila at kayo guluhin. Pero sila, magpapalusot lang yan ng konti, pero pag itinaboy mo, aalis agad. Kasi alam nila kung sino tayo, alam nila kung sino ang nakatira sa mananampalataya. Kaya ang sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. Hindi naman sinabing fight the devil. Sabi lang, resist. Tanggihan mo lang, aalis yan. Ba't tayo umalis? Siguro may nakalagay ka pa sa harap. Welcome. O kaya yung harap mo, saradong-sarado. Tapos meron kang, this way please. Nakabukas pala yung likod. Para doon ka nalang makipagtagpo kay taning sa may likod-likod. Aba, may mga ganyan. Akala mo ang higpit-higpit, ang banal-banal sa harap. Yung pala bukas yung likod. Doon pala gumagawa ng mga himala. Kaya nakakapasok dahil pinapapasok. Pero alam nyo ba na pag hindi nyo pinayagang pumasok, hindi pwede? Because greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya pag may mga istorya ng mga naposes daw ito, pinasukan naman sa mga espiritu, pag pinag-aralan mong kasaysayan, kasi siya na rin na may kagagawan, pumayag, nagpahula. Diba? Pumunta sa mga kung ano-anong mga manggagamot na may ibinubulong-bulong na mga pangalan, mga ipinapalunok sa iyo, mga papel-papel na may mga sulat-sulat, no? Tinatalokbungan ng sarili paggabi at lunok na lunok ng mga toneladan tubig at kung ano-ano. Siyempre, meron kang contract Pinayagan mo na, kaya ka napasok. Kaya po pag dinidil natin yung mga ganong cases, pinapa-renounce natin. Uy, i-renounce mo, itakwil mo na sa Panginoon, putulin mo yung relasyon mo sa masasamang espiritu. Tatanong-tanong ka nun sa manghuhula kung anong magiging mong kapalaran, ipinagbabawal yan ng Diyos. So nagbukas ka sa mga masasamang espiritu, kaya ngayon ginugulo-gulo ka. Ikaw din mismo pala yung nag-inyaya noon Di po ba? Yung gusto mong magkaroon ng mga kapangyarihan, gusto mong makalipad kung gabi, yung mga gusto mong invisible ka, hindi ka tinatabala ng bala, so kung ano pinaglalalagay mo, may contract ka with evil spirits. Pag may nulunok ka, may isinagay ka sa pitaka mo, may isinabit ka sa katawan, inilagay kang tato ng mga kung ano-anong mga dasal-dasal, yun ay contract. Kaya dapat binubura at tinatakwil sa pangalan ng Diyos. Pero kung ayaw nyo, hindi pwede. You know why? Because you are the temple of God. Hindi pwede na pasukin. Hindi pwedeng laro-laruin ng mga maligno. Hindi mo na kailangan maging polite, tabi-tabi po. No? Dahil ikaw na nga yung templo ng Diyos. And the whole world belongs to God. The whole earth belongs to God. There is no space where you can step that it is not yours because you are the son or daughter of the living God. Pero kung kayo mismo yung very polite, di ba? Sa mga masasamang espiritu, di kaya tayo na paglalaruan. Ano bang talagang kahulugan that Christ petitioned us? Ano ba talagang kahulugan that you are a citizen of heaven? Ano ba talagang kahulugan na may protection ka? That you are God's temple. You know, a Gentile status is changed instantly, dramatically, permanently when he or she accepts Jesus as Savior and as Lord. Jesus satisfied all the requirements to be able to petition you and me. How did he do that? 1 Peter 2, verse 24. He himself bore our sins in his body on the tree, meaning the cross, so that we might die to sins
and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Gumaling tayo dahil lumipat sa Kanya yung sugat. Nawalan tayo ng mga latay dahil nalagay sa Kanya. Change of spiritual citizenship brings about many changes. Ano yon? Kung tayo, citizen of heaven, tayo na petition ni Lord, inaccept natin yung petition, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, that change of spiritual citizenship should bring about many changes. One of that is a change of position. Naiiba ang posisyon. Naiiba ang pwesto. Romans 5:10. For if, when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? In other words, what is the change of position? From God's enemy to God's child. Napakalaki naman yatang kaiba ng posisyon yon. Mula sa kalaban, naging anak. Dahil sa John 1:12, yet to all who received Him, who believed in His name, He gave the right to become what? Children of God. From enemy of God, because of Christ, naging children of God. Ang laki naman pagkaiba. Kung may nakikita kayong magandang mansyon, magandang palasyo, nasa labas kayo, pag lumalapit kayo, binabato-bato kayo, hinuhulugan kayo naman kumukulong tubig doon sa gate, dahil hindi kayo kasali dapat doon, dahil kaaway kayo. Pero biglang nag-change ang status nyo, naging anak kayo nung may-ari, no, nandun na kayo sa kaloob-looban. Naiba, bigla. There is now no more reason to remain miserable, to remain afraid, to remain poor, to remain destitute, because you have become a child of the living God, who created and who owns heaven and earth. Malaking pagbabago. From God's enemy to God's child. Pakiposisyon nyo nga ang sarili nyo sa tama, mga anak ng Diyos. Dahil nangyayari kumisan, pag tiningnan mo, eto yung Diyos, eto yung kalaban, mayroong guhit sa gitna nila, nasaan kayo nakatayo? Nasa side ba ng Diyos o nasa side ng kalaban? O, magbabayaran na naman ng buwis. Lord, lilipat ho muna ako doon sa kabila. Magsisinungaling ako, mandadaya ako. Pero pagkatapos doon, magre-repento ako, balik din ako dyan. Ganun ba yun? Nasa side ka ng Diyos, kapatid, pangatawanan mo. Whether it is convenient or not convenient. Because the cross was very inconvenient and Christ stayed there. Pinangatawanan niya kahit masakit, kahit mahirap. Kung si Jesus, hindi niya inalintana ang hirap at sakit to identify with us, bakit naman tayo in identifying with Him? Ang gusto lang natin, yung comfortable side at yung mga discomfort, ayaw na natin. Madaling sabihin, I am God's child. I am no longer God's enemy. I'm not on the side of the devil. Pero, sa totoo lang, araw-araw, hindi ba't may mga nagpapatawid-tawid dyan? At babalik dito? At tatawid dyan? Eh kung mahipang kayo naman sa mga hangin at di na kayo makabalik. Nandun na lang kayo lagi sa kabila. So mahalaga to. I like to emphasize this, brothers and sisters. Your position was changed. Kaya ang sinasabi natin, pumosisyon kayo ng tama. Doon kayo tumindig sa tama niyong dapat tindigan. Dapat nasa tama tayong lugar. At ang tama nating lugar, yung lugar ng Diyos. Sa maliit at malaking bagay. Sa ating namang mga pangarap at mga adhikain, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating work ethic. Remember, child of God, your position was already changed. Stay there. Huwag nating pagtaksilan yung nagbayad ng kanyang buhay para lang tayo mailipat ng lugar. Tapos, for our own little conveniences and our little comforts and pleasures, lumilipat na naman tayo. Tapos mag-1 John 1:9 ka para madala ka na naman dito. Habang humihingi tayo ng tawad sa Diyos, habang tayo ay humihingi ng exemption from punishment, remember that someone pays. Jesus pays. When you say, Father, forgive me my sins in the name of Christ, ang ibig sabihin, eto na naman yung mga kasalanan ko, Christ, sa'yo na nga to.
Ito na naman yung mga parusa dapat sa mga ginawa ko, pero Christ, take the parusa away from me. Yun ang sinasabi nating, this I pray in the name of Jesus. Ibig sabihin, charge to Christ. Kaya dapat naman tayong mahiya-hiya. Di ba't ikaw man may charge account ng magulang mo, hindi naman tambak ng gastos doon dahil lang siya ang magbabayad. Kaya, salvation is free, forgiveness of sin is free, but it is not cheap because someone pays. Jesus pays. Kaya kung hindi natin mapigil ang ating mga sarili sa paggawa ng mali, dahil lang sa ating sarili, okay lang sa akin yan. Kahit ako mabulok dito, kahit ako mapahamak, okay lang sa akin. Pero, at least for the sake of Christ, dapat yang pangatawanan. Because He pays. So what is your position? You are a child of God. What is your position when it comes to the battle line? You are on the side of God. Pangatawanan yan. Ano pa ang nangyari na change because of our spiritual citizenship? Not only change of position, but also change of composition. Change of position kanina, ngayon naman change of composition. Naiba ka na. Hawak-hawakan nyo nga yung mga braso na ganyan. Diba, himay-himay ninyo ang inyong mga laman-laman. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Siyempre, hindi physical. Spiritual. Pero yung physical, yan ay lagi nalang excuse para ibalik yung old. Dahil sa mga hinihingi ng laman, lust of the eyes. Kaya na lang, lust of life, lust of the body. Kaya tuloy yung sakripisyo, yung espiritu. If anyone is in Christ, he is a new creation. Iba na siya. Nabura na ang lahat ng kasalanan niya, binigyan siya ng bagong pagkatao, ng bagong puso, ng bagong mga hadikain sa buhay, ng bagong plano, ng bagong values. Dapat bago. Anong nangyayari? Bago, pagkatapos sa isang linggo, unti-unting bumabalik sa luma. After 1 month, 3 months, 6 months, hindi mo makilala, parang hindi naging bago, bumalik na naman. Kaya mga kapatid, we are new creations. Because of your citizenship in heaven, you have a new position and you have a new composition. Dapat, alisin natin yung inconsistent with what we are as new creations. Pangatawanan that we are new. Pero siyempre nandun yung old. Pag yun ang pinakain mo, yun ang lalaki, yun ang lalakas. Ang pakainin nyo yung new. Gutumin nyo yung old. Pero alam nyo ba yung old, hanggang buhay tayo, hindi yun namamatay. Humihina lang. Pag hindi nyo pinapakain, hindi nyo sinusuplayan, hindi nyo ine-entertain, humihina. Pero subukan nyo yung ating old nature. Pakainin nyo uli. Minsan nyo lang pakainin. Buhay na naman siya. Parang damong ligaw. Kahit anong init ng summer, akala mo na wala na siya dyan, isang ulan lang ng Hunyo, nandyan na naman siya, buhay pala. Sapagkat hindi naman niya namamatay hanggang hindi humihiwalay ang espiritu sa ating katawan. Kaya anong dapat natin gawin? Lagi siyang gutumin. Sabi ng bunganga mo, sigarilyo. Tumigil ka. Di ba? Sabi ng dugo mo, alak. Hindi ako makatulog ng walang alak mo. Tumigil ka. Sabi ng katawan mo, kirida. Di ba? Boys, girls. Tumigil ka. Di ba? Sabi ng yung may pera. Whatever. Ang sabi dyan, we must put to death what is earthly in us. Because, if you didn't do that, it will take over. Siya na naman ang makakapangyari. Kaya dapat naiiba. So, a change of what? Una, review. Position. And then a change of composition. Pangatlo, a change of disposition. Parang tula. Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ang Kristiyano, dahil citizen of heaven, naiiba ang position, naiiba ang composition, at naiiba ang disposisyon, naiiba ang diskarte, naiiba ang pagpapahalaga sa buhay. Hindi tulad din ng dati. Hindi pwede na ang Christianity para lang motif.
Ay Independence Day ngayon, maglagay tayo ng bandera sa bintana at magsuot tayo ng baro at saya at barong Tagalog. Parang motif ang pagiging Pilipino. Pag June 30 na, hubad na uli. Brown na ang suot dahil pista na ng San Antonio. Dahil June 13 na. Iba-iba, parang motif. Yung iba paglinggo ka, banal-banal, laki-laki ng dalang Bible. Ano pinaggagawa mo Lunes hanggang Sabado? Diba? Motif lang ba yan? Pagka lang kasama yung mga Kristiyano, praise the Lord, hallelujah. Pagka iba na ang kasama, kung anong lumalabas sa bibig, motif. Sabi, there must be a change of disposition. And how does that happen? There must be a change with the way we think. Iba na dapat ang takbo ng utak mo kasi Kristiyano ka. Hindi yung nakikiayon ka sa takbo ng utak ng sanlibutan. Kaya do not conform any longer to the pattern of this world. Let's take that seriously. Yung iba parang, hindi ako Christian. Sige, magbo-born again ako, magiging Christian ako, tapos life goes on as usual. Naiiba dapat. Drastic changes. Nawawala yung mga ayaw ng Diyos. Tao, characters, aspirations, habits. Hindi pwedeng para lang isang gadget na idinagdag mo yung Kristyanismo sa iyong buhay. Na ito na yung buong sistema, naglagay ka lang ng isang additional, gadgetry. Kasi dapat a complete transformation. Christian, if your status has been changed, do not return to Gentileness. Gentile ka na, tinanggal ka na doon, ginawa ka ng anak ng Diyos, babalik pa. 2 Peter 2:22. Of them, the proverbs are true. A dog returns to its own vomit. And a soul that is washed goes back to her wallowing in the mud. Ganun daw yun. Ang aso, isinuka na, babalik kang pamamaya. Nasaan ba yung suka ko dito? Eto. Glug, 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 glug. Sarap. Nandidiri kayo. Physical lang yon. What goes into the mouth goes out somewhere. Pero yung spiritual na isinuka mo na, tapos babalikan mo na naman, yun ang mas kadiri-diri. May asawa kang tao, nung naging kang born again, kinalimutan mo na si Perpetua. Tapos after 3 months, binalikan mo si Perpetua, yun, the dog returns to its own vomit. Tinalikuran mo na yung sinful life, mamaya unti-unti na naman bumabalik, the dog returns to its own vomit. Para daw isang hayop na hinugasan, nilinis, pagkatapos nun, babalik lang sa putikan, punong-puno na naman ang putik. Do not return to Gentileness. Ibulong nyo nga sa katabi nyo yung, bulong nyo yan, yung bulong talaga. Do not return to Gentileness. Sabi naman ng katabi nyo, talbog sa akin, balik sa'yo. Para sa'yo yan, kapatid. Diba? Do not return to Gentileness. Ano pang dapat gawin? Because we have a change of disposition. Change and keep on changing for God's glory. 2 Corinthians 3:18. And we, who with unveiled faces, all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Ang mga anak ng Diyos ay natatransform with ever-increasing glory into the likeness of Jesus. Kamukha ka ni Jesus last month, mas kamukha ka naman ngayon ni Jesus, at next month, lalong kamukha ka ni Jesus. In other words, sa haba ng buhay, mas kamukha, lagi mo nagiging kamukha si Jesus. Di ba yung mag-asawa, sa katagalang mag-asawa, magkamukha na kayo? Nangyayari talaga. Sapagkat pag lagi kayo magkasama, merong himalang nangyayari, nagiging kayo magkamukha. Kung ang lagi natin kasama si Jesus, ang lagi natin kasama ang Espiritong Banal, di nagigita yung gano'n ang itsura. Kaya ang goal ng Christian, to be more like Christ. So ang tanong, am I more like Christ now than last year, than 2 years ago? Kasi kung hindi, anong ginawa nyo sa buhay? Nag-aksaya tayo ng panahon. Dapat mas marami na tayong alam na verses, na ipapamuhay na natin yun, mas humaba na ating pasensya, mas agi tayong mapagmahal, maibigin. We can never become perfect this side of eternity, but we can get nearer and nearer and nearer to it. That is what's important. Remember, all of God's promises to Israel are now yours, because in Christ, you have become a citizen of heaven. Alam niyo ba na Israelite na tayo ngayon?
Lahat ng pangako sa Israel, atin na. Galatians 3:29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Beautiful. Sabi, pag ikay na kay Kristo na, inaari ka na ring apo ni Abraham. Kung gayon, tagapagmana ng lahat ng ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa buong bayang Israel. Sapagkat ang mga Kristiyano na ngayon, ang mga modern day Israelites. So, because of our new status, there must be a new position, composition, disposition. Let's bow before the Lord. Magpasiyasat nga tayo sa Diyos. Totoo ba yun? Yes, talagang may bagong position ng mga tao. Pero pinaninindigan ba? May bago dapat disposition, pero ginagawa ba? May bagong composition, ipinamumuhay ba? The dog returns to its own vomit. We should not be like the dogs, because we are the people of God. We are the children of Israel. I like to pray very especially for people who are not sure kung sila'y nagpa-petition na kay Christ. Yung mga hindi sure na citizens of heaven, pero gusto nyo magpalista ngayon. Lord, paano ho ba nagpapalista ng pangalan ko mapalagay sa listahan ng mga anak nyo? Kailangan nating tanggapin ang ating pagiging makasalanan. Tanggapin si Jesus sa ating buhay, Panginoon at tagapagligtas. Magpaligtas sa Kanya. I-charge sa Kanya ang ating mga kasalanan. At ibigay naman sa Kanya ang ating buhay ngayon. Para yung buhay na nawala nung namatay sa krus, maituloy niya ngayon at maipamuhay sa pamamagitan ng ating katawan. Nagpalit tayo ng situation. Sino man ngayon, di kayo nakakatiyak, pero gusto niyo magpalista. You want to accept Jesus as Savior and Lord? You want your name listed in heaven? I want you to stand up. We're going to pray. Magpapalista tayo. Sino po ang tatayo? Sabihin, Lord, I want my name to be listed in heaven. I want Jesus to be my Savior and Lord. I want to be sure when I die that I will not go to hell, but Jesus will be my Savior. While heads are bowed, sino po ang gagawa niyan? Tayo mananalangin. Just stand where you are. Mananalangin po tayo. Stand where you are and let the Spirit work in us. The Lord is here and the Lord likes to be your Savior now. If there's anyone who would like to say, Father, I like to be sure. Gusto ko ibigay ang aking buhay sa inyo. Gusto kong magpaligtas sa Panginoong Jesus. Tumayo lang kayo. There's one thing you should do that I cannot do for you. Ihingi po ng tawad ang inyong mga kasalanan sa Diyos. At anyayahan niyo si Jesus na maging Panginoon niyo at tagapagligtas. Sabihin niyo, inyo na ako. Pati mga kasalanan ko at lahat-lahat inyo na. At gusto ko naman maging akin ang inyong buhay, ang inyong kapayapaan. Pray silently. Then I'm going to pray for you. Salamat po aming Diyos sapagkat kumikilos kayo. Kayo makapangyarihan at patuloy kayo, Panginoong, nagdadagdag ng mga pangalan sa inyong listahan na yan. Mga tao na ang buhay ay inilaga kay Jesus at tumanggap naman ang buhay mula kay Jesus. Sa mga tumindig na ito, Panginoon, gumawa ng desisyon. Alam niyo po ang kanilang mga panalangin. Dinggin niyo po, Panginoon. Alam niyo po ang kanilang kagustuhan, maging anak niyo, natitiyak namin gusto niyo ito. Kaya, Panginoon, tanggapin niyo po sila into your family as we receive them into this family. At nawa, Panginoon, ang mabubuti niyong mga gawain ay maganap sa kanilang buhay, ang mabubuti niyong layunin, makamit nila sa kanilang buhay na ito. Bless them, Father. Thank you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Napakainam na inyong decision. Remember this day, because this day your name was written in heaven. But I'd like to make another prayer. Once more, let's bow before the Lord. Kung sino man po ang tinimbang ngunit kulang in terms of what? Position, in terms of disposition, ano ang dapat nating gawin? Decide. Decide, children of God, to make a stand. Huwag lang tayong manindigan pag madali o pag mura ang bayad, tapos tinatalikuran natin ng Diyos pag mahirap na. Manindigan. Commit yourself to this holy position as children of God. And I like to pray for you.
Sino man ang nais maipanalangin, nagsasabing, Lord, I want to be strengthened in my positioning of myself. I don't want to give the devil an inch. I want to be always reminded by you. Strengthen me, Lord, so I can stand always in the right place. And I can always make the correct disposition. Whoever would like to be prayed for, God is here to dispense blessings. Just stand where you are. We're going to pray. We're going to pray. We're going to ask Father who loves us. Nabigyan tayo ng kalakasan ng loob, kalakasan na tibay ng dibdib na manindigan to make a stand. Not to be secret Christians. Not to be seasonal Christians. But in season and out of season, to be identified with God. Mananalangin tayo na kung ano man ang pumipigil sa inyong manindigan, ngayon alisin ang Diyos. Dahil isinusuko nyo. At papalitan niya ng lakas, papalitan niya ng pagpapala. Panginoong Diyos, malugod po kayo, tanggapin niyo itong offering na to. Mga puso na ino-offer sa inyo. Kumikilala na nagkukulang sa paninindigan. Nagkukulang sa tamang mga disposisyon sa buhay. Nadadaig ng sarili. Nadadaig ng pandaraya ng kaaway at ng sanlibutan. Nadadaig ng pagkahumaling sa kaginhawahan ng katawan at sa mga luho ng aming katawan. Kinikilala, Panginoon, ang lahat ng ito sa gabal para sa isang matibay na paninindigan. Kayo nga, Panginoon, na nakakakilala sa bawat isa. Walang lingid sa inyo. Walang lihim sa inyo. Tanggapin niyo, Panginoon, ang isinusuko ng mga kapatid na ito. Mga kapatid, isuko niyo sa Panginoon nang alam niyong sa gabal para kayo manindigan. Hindi ko pwedeng gawin para sa inyo. Do it yourself. Surrender all these things to Jesus in silence. Hindi pa man namin naiisip ay alam nyo na. Hindi man namin masambit ay alam nyo kung ano mga isinusuko ng mga taong ito, Panginoon. Kaming lahat na nakatindig sa iyong paanan, pagpalain nyo nga, Panginoon. You remember that we are dust, and you are gracious, and you are kind. Lahat ng isinusuko, Panginoon, ng mga kapatiran, tanggapin niyo po. Ilibing niyo sa pinakamalalim na pusod ng dagat. As far as the east is from the west, take away our weaknesses and our sins from us. And we pray, Father, that your perfect will may be done in our lives. That as people make a decision not to return to Gentileness, you will in fact enable us. You will give us discernment to tell miles away deceptions, traps that the devil is planning for us. Turuan niyo kami, Panginoon, makakita, makarinig, maging mahusay ang aming isip, makilala ang pandaraya ng kaaway, at huwag kaming padaya. Huwag kami, Panginoong, pumayag na kami mailigaw ng landas. Maabala dito sa biyahe na gusto mong aming matapos bago kami bawian ng buhay. Huwag kaming mailigaw sa landas na gusto mong tahakin namin. Lord, we rededicate ourselves to you that we may take a position that is always pleasing to you. We praise you. We thank you, Father.